Pero, mga kapatid, yung gumagawa ng mga kasuklam-suklam na kasalanan, ano ho, meron silang pupuntahan. Saan? Doon sa lawa ng apoy at asupre. Okay? O. Pang-apat. Ano sabi niya? The fearful, unbelieving, and the abominable, and murderers. Ang mga mamamatay tao. Ano ho? Mamamatay tao. Kapatid, ano ho? Tayo papatay ng tao. Amen? Huwag din natin patayin ang ating sarili. Amen? Kahit gano'ng kahirap. Meron ba na ano sa inyo? Meron ba na depress? Ano ho? Dahil saan? Kahirapan, kabiguan. Kabiguan saan? Pag-ibig. Yun. Ano ho? Kabiguan. Wala tayong karapatan patayin ang ating sarili. Amen? Ano ho? Pero, sabi niya dito, hindi ka man papatay ng tao, pero sabi ng Panginoong Yesus, kapag kagalitan mo ang iyong kapatid, sabi niya, ang iyong kapwa, parang pinatay mo na siya doon sa iyong puso. You are already a murderer in the heart. Okay? Kaya tignan ninyo, ang Panginoon natin, alam niya, hindi mo pa lang ginagawa, pero parang pinapatay mo na ang iyong kapwa. Kaya nga mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang yung pagsunod doon sa mga alituntunin sa ating mga relihiyon, kundi pati pagbabago ng ating mga puso. Kaya pati ang puso natin mapapalitan ng pagmamahal kapag ikaw ay na kay Kristo. Dahil si Kristo Jesus, kahit anong ginawa sa Kanya, sabi ng Biblia, para siya isang tupa na hindi nagbukas ang Kanyang mga bibig. Kahit siya ay, makita niyo yung tupa na maraming balahibo kapag kukunin na ang Kanyang balahibo. Tahimik. Tignan niyo ang baboy. Anong gagawin mo sa anong baboy? Subukan mong kiskisan na buhay. Ay talagang papalagyan. Kakatayin mo ang baboy, malaman na ng lahat ng kapitbahay. Ay, nagkakatay siya. Sigurado na. Pero iba yung tupa. Kaya nga ang tawag kay Jesus, the Lamb of God. O kaya Kordero ng Diyos. Na freely, nung siya ay pinarusahan, ginawa ng sinaktan, hindi siya nagreklamo, ipinakita niya yung klase ng pagmamahal na sakripisyo para sa kasalanan ng sanlibutan. Na kahit sino man sumampalataya sa Kanya, mababago ang kanyang buhay. Kaya nga tayo, tingnan natin, hindi ang pagpatay ang sukli, sa mga ginawa ng tao sa atin. Amen? Alam niyo mga kapatid, doon sa amin sa Tansang, hindi pa ako nagtatagal na pastor sa Tansang. Merong pinatay na 7 tao sa compound. Ito ba yun? 7 tao. Alam niyo sino pumatay? 3 tao. Mga katulong sa bukid, katulong sa bahay. Bakit nila nagawa? Binukpok ng partilyo, madaling araw. Tapos ewan mo anong pinagagawa. Yung bata, pinatay, nilaglob sa tubig. Lumabas pala, sobrang inapi yung mga trabahador. Inapi.
noong pamilya, gumanti sila, pinatay sila. Ano ho? Anyway, nahuli ang and I do not know ano nang nangyari. Ano ho? Punta kami doon. Ano ho? Kita mo dito, parang kabao, magdalawa. Parang yung isang pamilya naman, kasi yung mga anak, may anak at saka yung anak niya, yung anak naman, yung mga magulang, dito. Pito! Nakabao. Ano ho? Naiwan yung isang anak. Dahil nasa Manila dumating. Oh. Nakaupo lang doon. Anong gagawin? Ano ho? Pero, kapatid, ang ganti ng talagang inapi. Pero sino ang inapi? Ano ho? Nakita natin dito sa Biblia na hindi gumanti. Walang iba kundi si Jesus. He came unto his own, but his own received him not. Ano ho? Dumating siya doon sa property niya, dito sa sanlibutan. Ngunit, ano ginawa sa kanya? Siya pinatay. Ano ho? Oh. So do not murder. Huwag tayong papatay. Amen? Oo. Oh. Kaya kung minsan, hindi ka nga pumatay, pero sa galit mo, pinatay mo na. Dahil sa galit, sabi ni Jesus, you murdered him with your heart. Oh, parang ikaw ay kasalanan pa rin yan. Oh, kaya kailangan mapalitan ng ating puso. Amen ba? Ano? Oh. Ano pa? Oh. Ang lima. Ano? Okay. The murderers and whoremongers or mga mapakiapid. Tama ba sa Tagalog? Sa Ilocano, manakikamalala. Tama natin yun. Ano? Ito yung mga tao na unfaithful sa kanilang marriage. Ayan. Kaya kayo, mga kapatid, kung kayo po ay may asawa, number one, kailangan ng faithfulness. Remember? Bali na kumangit na ang asawa mo dahil ano nangyari? Pinakain mo kasi ng marami, kaya kumawa. O kaya, hindi mo pinakain. O kaya, yung ano niya, wala na. Maging mahal pa mo. Ano? Hindi mo pinadentis, kaya yan, magulog na lahat ng kanya ngipin. Ala na. Be faithful. Amen? Oh, maganda dahil meron ka nakita, ano? Nakita na mas maganda, mas guwapo. Ano ho? Ay, ito na. Hintayin mo ang Panginoon magtakda. Kaya ng isang member natin, ano ho, yan sa parte namin, Isabela, lola, namatay ang kanyang mister, na high blood mister niya. Ano ho? So, faithful naman ito, nag-attend sa church. Ano ho? Kikinig sa kagaya niya. Mamaya, meron namatay din ang asawa sa parte ng angalanan ba yun? Oo. Maybe, ano tawag doon, nag-funeral service kami doon. Yung lalaki, namatay yung kanyang misis dahil yung misis niya, siguro sa kakakain, kasi nung makita namin sa kapaong, manusong. Oo. Okay, namatay sa high blood din. So, niyaya na itong mga members ng mga kasamahan natin doon at nag-attend din ng church. Doon sa Alicia, may nagkita sila. Ngayon, mag-boyfriend na. 74 years old! Kaya hindi pa huli ang lahat! Si Vincent po yun. Kaya nag-renew kami ni Pastor Tadihin ng aming lisensya ngayon. Para sabihin mo, kailangan kasalin kayo. Sige, mag-attend. Makita nyo, bibihisan natin yung lola at lolo. Ano, ikakasal. Huwag kayo maki-apid. Amen?
Yun ang legal. Hindi pa huli. Ano ho? Legal yan. Malayo pa. Ano ho? Alam mo sa kalahati. Marangal sa harapan ng Diyos. Oh, si Binti pa, di wala pa. Oo. Yan ba? Ay, kaya. Kapag hindi mo gusto yung asawa mo, hintayin mo hanggang mamatay. Pero huwag mo patayin. Ha? Pakainin mo. Ano? Pakainin mo lechon. Pakainin. Kasi ang Pilipino madaling pumutok ang maugat-ugat sa utak. No. Kaya. Ang anim. Na hindi napupunta doon sa lawa ng apoy at asupre. Ano? Sa ano ba to? And the sorcerers or mga mangkukulam. Ano? Mga mangkukulam. Ano ba din? Ano? Huwag kayong mangkulam. Ha? Kasi ito, you are playing with the power. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ng demonyo. Uy, totoo yan, kapangyarihan yan. Kasi yung demonyo, anghel yan, may kapangyarihan. Kaya nga kapag may orasyon ka, delikado yan. May bato-bato ka. Kung pwede kang bigyan naman ni Lucifer niyan eh. Yung anghel, pwede kang bigyan ng kapangyarihan. Pero ibig sabihin, kapag yan ang ginagamit mo, ikaw ngayon, ay nagpapagamit sa kapangyarihan ng demonyo. Okay. Huwag kayong nainganyo sa kapangyarihan. Amen. At huwag kayong magpasakop sa kapangyarihan ng demonyo. Kaya kapag may sakit kayo, huwag yung mga mangkukulam kayo pumunta. Amen? Huwag sa mga mangkukulam. Amen? Kalain nyo, punta kayo, may oras-orasyon. Kasi alam niya kasi na pinaglalaruan ka ng demonyo. Alam niyo, dumadami na yung mga doctors natin dito sa Isabela. Yung maganda ang mga hospitals. Okay. Kapag meron kayong problema, punta kayo. Ngayon, yung dati-dati ay hindi alam ng doktor yan. Ngayon alam na nila kung ano yung mga sakit. Kasi noon, mysterious pa yung mga sakit. Ay, kasi hindi na alaman. Ito nakaalam nito, yung merong latikot ang lumabas ka dyan! Mangkukulam. Okay? Kaya mga kapatid, sinabi niya mismo dito, they shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone. Meron kami mga members noon. May membro